Welcome to Presswater Generator and Troubleshooting. Mag-umpisa ako sa basic theory na pressure is directly proportional to the temperature. Whatever trouble na nangyayari sa presswater generator, balikan mo lang itong pressure and temperature relationship which is directly proportional. Pag tumaas ang pressure, tataas din ang temperature. Pag bumaba ang pressure, bumababa din ang temperature. The first requirement of the presswater generator is the vacuum, which is very vital sa target natin na magkaroon ng magandang production. Kailangan babaan natin ang pressure para bababa ang boiling point temperature. Pag mababa ang boiling point temperature, madaling mag-evaporate, madaling mag-boil off ang tubig natin. So, sino ang unang responsible sa pag-create ng vacuum? Mababa na pressure, ejector pump. Proceed tayo sa basic flow ng presswater generator. I-trace natin from the seawater, hihigop siya ng tubig at di-deliver niya to the ejector. Tumaan siya ng ejector para i-vacuum niya ang brine outlet. Meron tayong flap. Hihigop din siya sa vacuum adjuster dito sa taas at dalawa ang connected sa kanya para i-vacuum ang shell. Tutuloy siya dito sa condenser para i-condense ang mga vapor na nag-evaporate galing dito sa evaporator. Kino-cool down niya and yung iba diretso na doon sa overboard and part of the outlet ay ginagamit natin para gawing feed water. Pag mababa ang pressure mo dito na hindi ayon sa requirement ay may struggle ka na doon. Kailangan may gagawin ka sa pump na ito. At wala namang problema, proceed na tayo sa iba. Trace natin ang jacket cooling water. Galing lang yan ng main engine at ginamit natin dyan is 80 to 82. Yan ang ginagamit natin para sa heating medium natin at lalabas lang siya. Pag nag-start tayo, the same ang dadaanan niya. Tutuloy yan doon at punta dito. So ngayon meron tayong feed water as part of the discharge of the condenser. Ginagamit natin yan para preheat natin ang feed water natin napunta ng evaporator. So ngayon, dahil sa may nangyayaring pag-boil off dito, lalo na kung maganda ang kondisyon ng shell mo, mababa ang pressure, which is vacuum is best, ay mag-evaporate siya sa mababang temperature. So ngayon, ang mga vapor dito ay aakyat dito via the demister. Ang demister, ang purpose is to collect the seawater para walang mga seawater or brine na makasama dito sa pag-vaporize. Yan ay ikukulik niya at hihigupin naman siya ng brine outlet na connected sa ejector. Ngayon tutuloy tayo dito at anuman ang na-vaporize dito, tumama dito sa malamig na region ay babagsak, magkakaroon siya ng condensation. Pag nag-condense siya ay hihilain naman siya sa distillate water pump. At after ng distillate pump, meron tayong tinatawag na salinometer at siya ang nag-guard dito para just in case mataas pa ang salinity ay ibabalik niya muna ang tubig pabalik sa shell. Hindi natin pwedeng i-deliver ng maalat pa. So ngayon, pag nag-okay na dito, ay magsasarado itong barbula na ito, which is controlled naman dito sa salinometer. At itutuloy na niya ang freshwater via the flow meter. Punta tayo sa mga problema. Madalas na problema, tataas ang shell temperature at umabot na ng 50 something. Bakit kaya tumaas? Dahil tumaas ang jacket cooling inlet papunta dito sa evaporator? Hindi mga idol. Tandaan natin na any increase of temperature sa shell ay just because of the pressure. Kasi mataas din ang pressure mo. Dahil bakit? Hindi maganda ang pagpapa-vacuum natin. Hindi maganda ang pagpababa ng pressure. Kaya hindi bumaba ang boiling point temperature. Any trouble na tataas ang shell nyo, concentrate on the pressure. I-check agad natin ang mga various factors and that is the creation of your vacuum. And what are those factors affecting the creation of your vacuum? First is this ejector pump. I-check nyo kung nasa tamang pressure ba siya. Kung wala ay challenge na sa atin yan. Pero kung okay naman, proceed tayo dito sa mga areas na to. Etong vacuum adjuster, mayroon flap dyan. Kailangan i-check natin, siguraduhin natin libre yan lahat dyan. Pati itong flap dito sa brine outlet, kailangan tingnan natin yan kung hindi nag-stack up in a certain degree. Check din natin ang
leakages. And how to check leakages, huwag niyong itakbo ang freshwater generator nyo para tingnan kung saan ang leakages. Stop the freshwater generator and carry out pressure test. Anong gagawin nyo? Kasi meron ditong barbula na isa, sarado nyo yan, at mag-blind kayo dito. Dito lang, suction part ng distillate pump. At kahit mag-blind kayo dito just after the flap, tanggalin nyo ang compound gauge na ito, palitan nyo ng pressure gauge dahil ipipressurize natin ang shell later on. Tanggalin nyo ang sight glass, lagyan nyo ng konting tubig, bugahan nyo ng ere. Kahit dito kayo mag-connect ng ere, bugahan nyo ng 3 bar maximum, pwede na yan. Ngayon, kung saang areas nakita mo na may leak na tubig, doon din dadaan ang leaking sa vacuum natin. Kasi tandaan natin, pag nagpatakbo tayo bago natin hanapin ang leaking, hindi natin kita ang kalaban. Kailangan ipara muna natin para i-carry out ang pressure test na ito. Depende kung anong mode ng pressure testing nyo, basta importante, i-pressure test nyo para malaman kung saan lalabas ang mga tubig. If nangangailangan ng pagpalit ng mga gasket, do it. Kailangan masatisfied kayo na at that pressure of 3 bar, kailangan wala nang lumalabas dito ng mga leakages dahil it's the same area na pag nagpa-vacuum kayo, doon din papasok ang atmosphere. At dito naman tayo sa inlet and outlet valve. Madalas tayong nakakakita na ito ay naka-throttle, ito ay naka-throttle, ito ay naka-throttle. There is no such reason kung bakit natin i-throttle ito. Bakit? Dahil wala naman siyang problema kung ma-starve siya. Even, wala siyang problema sa scaling. Totally separate ang fresh water. This is fresh water and there's no such reason na magkakaroon siya ng pag-asin-asin dito because this is just fresh water. Ang dapat na operation sa mga barbula na ito ay fully open and regulate only by the bypass valve. Yan ang tamang operation dyan. Huwag nyong i-throttle tapos lagyan nyo ng mga marker dyan. Tandaan natin na kung i-throttle nyo, lagyan nyo ng marker, dapat magbigay kayo ng seawater condition. Kasi sa sunod na operation, pag iba na ang seawater condition, ay hindi na tamang reference ang magiging marking mo. At kailangan nag-regulate lang tayo sa bypass valve. And what is the purpose of bypass valve? Once again, is just to regulate the heating, regulate the flow of your jacket water papunta sa freshwater generator. And of course, kailangan nakabukas to fully pag nakapatay ang freshwater generator. At meron din tayong trouble, just in case maganda ang pagpapavacuum mo, maganda ang pagpapaheating mo, ang bilis ng tubig ng production dito. Samantalang pagbukas mo dito, start mo na ang distillate pump, nawawala na yung vacuum. Check nyo yung mouth ring, palitan nyo yung mouth ring, restart the freshwater generator at siguradong tataas ang production nyo. At bakit naman mataas ang salinity? Huwag naman sanang malikingan tayo dito banda. Minsan nangyayari ang mataas na salinity dahil sinusobrahan natin ng feed ang freshwater generator natin, lalo na sa mga malalamig na lugar. Sa malalamig na lugar, hindi na natin kailangan ng maraming feed. Madaling mag-boil off ang tubig. Kung wala kang binago sa feed mo, dadami at dadami yan at yung mga na-evaporate na yan, isasama niya ngayon ang mga seawater or mga brine na makakalusot dito. So, ang gagawin nyo, either regulate the heating or either i-reduce nyo ang feed. Maraming salamat.